Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Muli po tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Isang kagalakan po, tayo po ulit mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya niyo po sa amin, sapagkat ikaw po ay mabuti. Salamat po sa iyong mga salita. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, mga pagkukulang po sa inyo. Linisin niyo ang puso namin, Panginoon, upang aming maunawan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Magandang umaga po. Ang ating pong pag-aaralan ngayon may kinalaman po sa nakasulat po sa aklat ng Matthew, chapter 2, 1 hanggang 12. Sabi po rito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya sambahin. Nang mapalitan ito ni Haring Herodes, siya naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinusulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, siya pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nangunas sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa kinaroroonan ng mga bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata na sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang pauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa totoong pangyayari, Panginoon, na aming pong pag-aaralan, buksan niyo ang puso namin, Panginoon, upang aming pong maunawan ng iyong mga salita at ang aming isipan, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong pag-aaralan natin, mga kapatid. Maaaring ilang beses na natin ito na pag-aaralan, nabasa. Ganoon naman po ang salita ng Diyos eh. Lagi nating nababasa. Wala namang ibang babasahin kundi yung mga salita niya. Pero po, ang mensahe po ng Panginoon ay iba-iba. Hindi ibig sabihin ay iba, nagbabago. Kundi, meron siyang mensahe sa iyo ngayon. Nung nakaraan, may mensahe siya sa atin noon. At laging meron siyang mensahe araw-araw habang binabasa natin ang salita ng Panginoon. Si Jesus, ang pag-aaral po natin ay Jesus, Hari. Yan po ang ating pag-aaralan. Si Kristo Jesus ba ang hari ng ating buhay? Si Kristo po ba ang hari ng ating buhay? Kung oo, naintindihan ba natin ang katumbas nito sa ating buhay? Si Jesus po ay hindi lamang tagapagligtas, kundi siya rin ay hari. Ang pagdating po niya dito sa mundo ay isang
napakadakilang pangyayari sa lahat ng panahon. Dumating po siya dito sa mundo para po iligtas yung mga tao. Hindi lang po para iligtas, kundi upang maghari po sa kanila, sa ating lahat. Sa ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, ang una nating pag-aralan, si Jesus bilang ipinangakong hari. Alam niyo po, noong pagdating ng Panginoong Jesus sa ating binasa, meron pong kasalukuyang naghahari sa Israel at sa katauhan ni Herodes. Yung salita pong Herodes, salita pa katawagan sa hari. Noong panahon yun mga kapatid, ang hari po ay si Herodes dito po sa ating pag-aaralan. Dito po sa Judea. Ayan. Dapat po talaga ang magsasabi na nagdating na ang Panginoong Jesus ay yung mismong bayan niya. Tama po. Dapat ang magsasabi na magpoproklama o magpoproclaim na ay nagdating na ang Panginoong Jesus, mag-i-encourage na dumating na ang Panginoon ay yung kanyang bayan. Tama po, yung mga Israelita, yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kakaiba ang nangyari. Bakit? Sapagkat hindi nila inaasahan yung mga hindi taga-Israel, hindi sila mga Israelita, hindi sila Hudyo, ang nag-proclaim na dumating na ang Panginoong Yesus. Kaya po nagkagulatan ngayon. Nagkagulatan sila. Bakit po? Isa pong grupo ng mga pantas ang nagsabi na saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Ibig sabihin, parang ganito po yon. Kunwari tayo ang nagtuturo. Kunwari, ito ay itong lugar na ito ay Israel. Tapos, tinuturo dito na paghahari ng Diyos, ang pagdating ng Panginoong Jesus. Dapat ang magsasabi, magpoproklamo, nandyan na ang pagdating ng Panginoong Jesus tayo. Kakaibang nangyari, yung tagalabas ang nagsabi na, dumating na ang Panginoong, ang tagapagligtas, nakita namin ang tala. Kaya po nagkagulatan ng panahon yun. Okay. Pasinin niyo po dito mga kapatid, may mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Kaya pag pinag-aralan niyo po yung mapa, di po ba ang silangan? Silangan kasi kung dito yung araw yan, silangan. Kung saan ka nakaharap sa araw, yun ang silangan mo. Ang silangan po nun, dito sa paganyan, ang mapa po Syria. Sa panahon po ngayon ay Syria, yan dyan, kampi sa ganyan. Kaya pansinin niyo po, hindi po sila mga Hudyo. Sila po yung mga taong nag-aaral tungkol po sa mga tala. Yan. Sila po ay mga tao na nung una naniniwala sila sa mga buwan, mga sign sa kalawakan. Sila po yung mga nag-aaral doon. Pansinin po natin, hanggang sa kanilang pag-aaral ng mga sign sa kalawakan, nagkaroon po sila ng itinuro sa kanila ng Panginoon yung tamang sign, tamang tanda na dumating na ang Panginoong Jesus. Kaya po, sa kanila pong pag-aaral, dahil po nagsimula po sila, hindi po sila mga mananampalataya, pero sa kanilang pagsisikap ay na-transform po nabago yung kanilang buhay, yung kanilang pananaw. Ayan. Kunwari, sa panahon po ngayon, siya yung mga nag-aaral ng mga bulang Krista, mga ganon. Yun yung background ng mga pantas. Nag-aaral may kinalaman sa mga panghuhula.
So, hindi sila mananampalataya na dumating ang panahon na naghahanap sila talaga ng totoong tagapagligtas hanggang sa sila ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang puso. Di po ba ganyan naman tayo? Dati tayo ay mga hindi mananampalataya, pero dahil sa paghahanap natin sa Diyos hanggang sa natagpuan natin ang Panginoon. Ayan. Kaya po nagtanong-tanong sila nasaan ang hari ng mga Hudyo. Kaya dito po sa ating pag-aaralan, letter A po na ang ating pag-aaralan, si Jesus bilang ipinangakong hari. Diyan po sa binasa natin, bakit mahalagang malaman hinahanap si Jesus sa mga pantas mula sa silangan? Sila po, yung mga taga-Syria o di kaya ay yung mga taga-Persya. Ayan. Ang Persya po kasi, sa panahon po ngayon, pag sabing Persya, wala na yan ngayon sa mapa. Pero yung lumang mapa, meron. Ang Persya kasi ay Syria and Iraq. Yun po. Yan pong yung Persya, Syria and Iran. Yung ganun po. Kasi yung Iraq and Syria, Babylonia. Tapos yung Iran, Persya. O, dun yun nakaano, ganun po yun nun eh. Iba na ngayon yung mga pangalan, bago kasi yung mga pangalan. Okay. So, pansinin po natin na siya yung ipinangakong hari. Sabi po dito, sa panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Okay. So, itong haring ito, ipinangako po siya na parating. Inaasahan na po siya ng mga Hudyo na parating. Inaasahan na dumating ang tagapagligtas. Kaya lang po, iba po ang nagproklama. Alam niyo po yung salatang proklama. Yung nagdeklara na nandyan na. Kasi yung mga Hudyo, sinasabi nila, may parating na tagapagligtas na Misaya. Yun, tinuturo nila yun. Pansinin po natin, sabi po ng Micah chapter 2, 5 verse 2. Ngunit ikaw Bethlehem, Ephrata, pinakamaliit ka sa bayan ng Huda, pero magmumula sa iyo ang tagapagligtas. Magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. O di po ba ipinangako yun na parating? Dito po sa Isaiah 9 verse 6 and 7, sabi po dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki at siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang pagkakaloob mula ngayon at magpakailanman. Ayan. So, ito ay laging sinasabi ng mga Hudyo. Pero ang nagproklama, ang nagdeklara na naya na ay hindi mga Hudyo. Bakit kaya po ganon? Kasi po, dumating po ang panahon na itong mga Hudyong ito, sila po'y naging mga mapagpaimbabaw. Kaya nga po tinutuligsa sila ng Panginoong Hesus eh. Tinutuligsa sila ng Panginoon na ito ang ginagawa ninyo, nagtuturo kayo, pero hindi ninyo ginagawa, kaya ang tawag sa kanila ng Panginoon ay mga mapagpaimbabaw. Kaya ang nangyari, ang ginamit ng Panginoon para ideklarang nandyan na yung hindi pa mga Hudyo. Kaya po, hindi po sila naniwala. Hindi po sila naniwala agad. Kasinin po natin na dito po sa ating pinag-aaralan na hindi po agad naniwala yung mga Hudyo na dumating na ang Panginoon. Ayan. Natapos na po natin yung una nating pinag-aaralan, si Jesus bilang ipinangakong hari. Ano po? Pangalawa po nating pag-aaral, letter B, si Jesus bilang haring itinanggi. Itinanggi po. Pero pala ganyan, hari ka pero itinanggi kang hari. Bakit mga kapatid? Pababasa po natin yan sa Matthew chapter 2 verse 3 hanggang 4. Sabi dito,
Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligali, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan. Sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinusulat ng propeta. Alam na alam nila na sa Bethlehem ipapanganak. Pero hindi nila alam kung kailan. Pero ipinangako ng Panginoon. Kaya lang, ang nagdeklara yung hindi taga-Israel. Kaya, pansinin po natin dito, hindi po nila matanggap na si Jesus yung hari. Hindi talaga nila matanggap, mga kapatid, na itinanggi po ito ng mga namumuno. Yung mga namumuno po ang itinanggi ang Panginoong Jesus. Pansinin po natin, mga kapatid. Verse 7, Matthew chapter 2 verse 7, Kang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at kinusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pansinin po natin, ang kasukdulan po nito ay ganito po. Dito po sa verse 12, Matthew chapter 2 verse 12, nang pauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip, huwag nang bumalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Binababalaan na sila ng Panginoon itong mga pantas na ito, yung matatalinong tao, na huwag nang babalik kay Herodes. Bakit? Kunwari, inusisa, o yan, inalam. Pero meron palang lihim na gagawin si Herodes, na nahayag po yan sa Matthew chapter 2 verse 16. Tingnan niyo po. Matthew chapter 2 verse 16. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nililinlang siya ng mga pantas. Kaya't pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Pansinin po natin na gustong malaman ni Herodes kailan nagdating. Ngayon, noong hindi na nagbalik itong mga matatalinong tatay Herodes, ipinapatay niya yung mga bata doon na sa pag-aakala niyang kasama na si Jesus sa mga papatay doon. Dahil kung tanggap na tanggap ito ng mga namumuno, tamang uusisain. Pero ang dapat doon ay i-welcome yun doon sa kaharian. I-welcome ang Panginoong Jesus, tapos pararangalang mabuti. Pero hindi. Sa simula pa lamang, may balak ng masama sa kanya. Kaya itinanggi po ito ng mga namumuno, mga kapatid. Ang namumuno po noon ay ang gobyerno, saka yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Yung mga Pariseo, mga Eskriba. Sila po ang mga nagtuturo noon. Sila po yung mga may hawak sa gobyerno ng Israel. Ayan. Kaya pansinin po natin, ano po ang naging reaksyon ni Haring Herodes, mga kapatid? Nabahala po siya. Bakit? Dahil hawak po ni Herodes ang bansag na siya ang hari ng mga Hudyo. Yun ang pagkaalam niya, siya ang hari ng mga Hudyo. Ay may nagsabing sinilang ng hari ng mga Hudyo. Kaya para sa kanya, ano yun? Impostor yung sinilang na yon. Tapos para sa kanya, aagaw yun ang kanyang posisyon at titulo. Nabahala po siya. Sa kalaunan, mga kapatid, nagpadala po siya ng mga sundalo at ipinapatay yung mga bata. Doon sa binasa nating Matthew chapter 2 verse 16. Ano naman pong naging reaksyon ng mga taga-Jerusalem? Inaasahan ang reaksyon ni Herodes, ngunit ano naman po ang taga-Jerusalem? Ang mga taga-Jerusalem po, syudad ng mga pari at guro ng kautusan ay nabahala rin kasabay ni Herodes. Nabahala din po sila. Meron pong natuwa, meron namang doon po sa mga tao na naghahanap sa Panginoong Hesus, natuwa po sila. Pero doon sa mga
nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi sila natuwa. Kakaiba po hindi sila natuwa yung mga Pariseo. Bakit? Hindi po nila recognize si Jesus. Tinatanggi po nila yan, mga kapatid. Kaya lagi nga, yun naman po ang katuparan, kaya ipinapatay nila ang Panginoong Jesus, ipinako sa krus. Kasi kung na-welcome nga naman ang Panginoong Jesus doon, hindi po yun mangyayaring pagpako na yun sa krus. May reason ang mga pangyayari. Bagamat masama ang pagtanggap nila sa Panginoong Jesus, pero yun pala ang ipinahintulot ng Diyos na mangyari para makasama tayo sa mga tutubusin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kasi hindi magaganap yung pagpako doon sa krus kung ang mga Hudyo ay kung hindi nila itatanggi. Ayan. Naman mga kapatid. Ayan. Ito na po tayo sa pangatlo. Ano na nga po yung pangalawang pinag-aralan natin? Si Jesus bilang itinanggi hari. So, ito po yung pangatlo. Si Jesus po bilang haring sinasamba. Matthew chapter 2 verse 19 hanggang 12. Matthew chapter 2 verse 19 hanggang 12. Ay, 9 verse 9 to 12. 9 lang pala po. Pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Verse 10, ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng Maria, kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Pansinin po natin, itong mga taong ito na naghahanap sa Panginoon, hindi sila papayag na hindi sila maghahandog. Hindi sila sasamba nang wala silang offering. Di po ba? Pansinin po natin, malayo pa po yung pinagmulan nila. Ang pinapalagay po sa silangan ay ang silangan nun ay ayan pong Syria sa ngayon, tapos yung Iraq, Iran, dyan sa mga lugar na yan. Malayo po yan. Malayo pong paglalakbay. Pero talagang meron po silang mga gift na dala sa Panginoon. Sa ating pong pagsamba, nag-aabang ba tayo ng magandang balik sa atin? Karamihan na po ngayon ay nabaliktad na. Kaya ang mga tao ay sumasamba dahil marami silang mga nauuna po yung personal na kahilingan. Nauuna po yung personal na benepisyong matatanggap dahil meron pong mga kahilingan. Yun naman po hindi po masama. Pero kung ilalagay natin sa katotohanan, ang hangad lang po nitong mga sasambang ito ay sambay ng Panginoon. Yun ang kanilang hangad, mga kapatid. Nagpursige po yung mga taong ito, mga kapatid, na maglakbay ng malayo para makita ang Panginoon at kanilang sambahin. Sa panahon po ngayon, may mga sumasambang Krisyano na may mga ganito pa ring hangarin. Maganda po. Pero meron namang kakaiba na ngayon na merong mas nauna pa yung mga kahilingan. Pero tandaan natin na unahin natin ay maranasan talaga natin ang Panginoon na maghari talaga siya sa buhay natin. Kaya meron po silang dala, ano nga po yun? Ginto, insenso at mira. Meron talaga. Kaya pag sila ng Panginoong Hesus, mayaman na agad si Jose. Kasi niyo po,
Siyempre, maraming tao yun. Alam nga, magdala lang yun ng isang bahay na ginto. Saka na-recognize nila na yun ang hari. So, hindi yun magdadala ng konti. Siyempre, talagang sabihin natin, kilo-kilong ginto yun. Kaya, pag silang pa lang nila ng Panginoong Jesus, mayaman agad si Jose. Kaya nga, pansinin po ninyo na itong si Maria, naggilala siya, manabasa niyo po ba yun? Sa verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, at patira pa sila at sinamba ang bata. Yan. So talagang nasaksihan nila ngayon yung pangyayari. Meron na silang ginto, meron pa silang pabango, tapos yung ginagamit sa patay. Ang alam ko po parang insinso ba yun? Gamit na gamit din yun noon, panahon yun. Kaya pala yun, yung ginto, kayamanan ni Jose, yung pabango, at yung ginagamit dun sa patay, yung pala yung preparation sa kamatay ng Panginoong Jesus. So mga kapatid, ano pong lesson ang makikita po natin dito mga kapatid? Kapag po tayo sumasamba sa Panginoon, sikapin natin meron tayong handog. Yan. Ang una-una nating ihandog, ang ating buhay sa Panginoon. So, kaya tayo sasamba kasi ihahandog natin yung ating buhay sa Panginoon. Sabi po ng Roma chapter 12, 1 and 2, pag binasa niyo po yun, basahin po natin mga kapatid, ang Roma chapter 12. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yan yung ating personal na ihahandog sa Panginoon. Anong sabi po dyan? Banal, kalugod-lugod sa Panginoon. So makita ng Diyos na talagang pinaghahandaan natin yung ating pagsamba sa Diyos. Ito po kaya ay celebration ng ating pagsamba. Kinakailangan po ito ay nasanay na po tayo sa ating bahay na sumasamba. Kaya nga po meron tayong mga personal na pag-awit sa Panginoon, meron tayong prayer. Dapat sa bahay pa lang talagang nakapag-ready ka na ng panalangin. So ready na yon. Pati yung mga isusuot mo, ready na rin. Tapos yung nakahanda na rin yung buhay natin, ready na. Yan po yung makikita po nating prinsipyo. At siyempre pinagpala ka ng Panginoon sa buong isang simana, tama po ba? Posible na hindi po tayo nakatanggap ng pagpapala. Nakatanggap tayo ng mga blessing ni Lord. Yan yung paraan para ibalik natin sa Diyos yung mga biyaya niya. Kaya po mga kapatid, maghahandog tayo ngayon. Yan. So una, yung buhay natin. Hindi pwedeng buhay lang natin. Kasi pag nagmamahal ka, dapat nagbibigay ka. Tama po? Ibig sabihin, kung talaga tayo sasamba sa Panginoon, i-ready mo na rin yung iyong handog sa Diyos, ng iyong mga offering sa Panginoon. Kaya, yan yung ginawa po ng mga antas na ito, nagbigay sa atin ng magandang halimbawa. So, para pagdating sa simbahan, hindi na masakit sa loob mo. Ang bayad ko pa ito sa ganito. Ang bigat pa sa loob kasi hindi mo na i-ready. Para bang hindi ready yung kalooban mo. Pero, pag ready na yan, hindi na masakit sa loob na kinuha mo yung ganitong halaga para sa Panginoon. Kasi dyan lang tayo china-challenge si Lord eh. Dyan sa paraang yan, dyan natin masasabi na handa tayong ibalik sa Kanya yung mga pagpapala po niya sa atin. Yan. Kaya, mga kapatid, sikapin natin na sasamba tayo ng ready yung buhay natin, saka ready rin yung ating mga handog. Amen?
Siguro maaring dumating ang panahon at walang-wala ka talaga, pumunta ka pa rin ng church. Tumamba ka pa rin sa Panginoon. Bumawi ka. O tayo, next week, Panginoon, talagang walang-wala talaga. Grabe po ang nangyari sa ngayon. Pero, marami pa naman pwedeng sa sundalinggo, bumawi ka sa Panginoon. Talagang maraming time, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng, hindi maikakatwira na, ay, wala ako sa Panginoon. Hindi, yung buhay mo, buhay natin, ihandog natin sa Diyos. Okay. So, yun po yung ating pinag-aralan ngayon. So, dito sa ating pinag-aralan, sagutin natin yung mga tanong. Yan. Si Jesus Hari. Totoo bang nagkahari si Jesus sa ating buhay? Yan. O baka itinatanggi natin na siya ang hari? Eh, ganun po kasi. Akala natin nag-ahari si Jesus, pero sa totoo, itinatanggi natin. Sa paanong paraan? Kapag hindi natin siya sinusunod. Kapag hindi natin siya pinapahalagahan. Yun. Talagang ang tawag po dun ay pagiging hipokrito. So mga kapatid, di po ba sabi ng 1:14 verse 15, kung iniibigin niyo ako, tutuparin niyo ang mga sinasabi ko. At si Jesus ba talaga ang ating sinasamba, mga kapatid? O ba kapag tayo nasa simbahan, mga kapatid, kung saan ang focus ang ating ng atensyon. Kaya okay lang, di pa nasimula, tayo, kwentuhan. Pero pag nagsisimula na, focus na tayo kasi para matutunan natin yung mensahe ng Panginoon. Tama po. Ayan. So kasi kadalasan pag sumasamba tayo, pag nilili lang tayo ng kaaway, ang kaaway po ay yung diablo. Ay, ang daming pinapaisip sa atin, ganito, kaya pag hindi tayo makapag-focus. Ayan. Yun po ay sawayin natin sa panalangin sa pangalan ni Jesus, hindi umalis sa isipan natin at makapag-focus po tayo. At sikapin nating maging hari talaga ang Panginoong Jesus. Okay. Meron po akong gustong ikwento. Isang kwento po. Ito'y pagsasalarawan lamang po kung si Jesus ang hari. Isang kwento. Nakatira si Jose sa isang lugar kung saan talamak ang pagnanakaw. Isang araw, inalok niya si Jesus na tumira sa kanyang bahay at ibinigay sa kanya ang pinakamalaking silid. Nang gabing iyon, pinasok ang bahay ng isang kawatan o magnanakaw at tinakawan ito. Kinabukasan, tinanong ni Jose si Jesus, Panginoon, bakit hindi mo pinigil ang magnanakaw? Sabi ni Jesus, sino ang may-ari ng bahay? Sagot ni Jose, ulitin po natin. Kinabukasan, tinanong ni Jose si Jesus, Panginoon, bakit hindi mo pinigil ang pagnanakaw? Sabi ni Jesus, sino ang may-ari ng bahay? Sagot ni Jose, pero binigay ko po sa iyo ang pinakamalaking silid. Yan, na ito. Kaya sinabi ni Jose, sige, ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa lahat ng mga silid, maliban sa maliit na kwarto kung saan ako. Nang gabing iyon, pinasok ulit ng kawatan ang bahay at tinakawan ito. Kinaumagahan, muling tinanong ni Jose si Jesus, Panginoon, bakit hindi mo pinigil ang pagnanakaw? At muling sinagot ni Jesus, sino ang may-ari ng bahay? Nalito si Jose, Panginoon, binigay ko sa iyo ang lahat ng susi sa mga silid ng bahay maliban sa isa. Tinabi ko ang maliit na kwarto para sa akin dahil dito ako lumaki at may sentimental value ito sa akin.
Hindi ba pwedeng itabi ko ito para sa akin? Ngunit humiti lamang si Jesus. Sa huli, sumuko si Jose. Sige Panginoon, ito na ang huling susi. Ikaw na ang may-ari ng bahay. Nang gabing iyon, isa ng kawatan ang sumubok na pasukin ang bahay, ngunit tinupok siya ng isang anghel. Kwento lamang po yun, pero merong malalim na kahulugan. Naunawaan niyo po ba yung kwentong yun? Ginawang kwento lang yun. So, sinasabi dito, yung karakter ng kwento, si Jose at si Jesus. Hindi po ito yung ama ni Jesus noong pinanganak siya. Isang uri lamang ng kwento na ibinigay ni Jose kay Jesus yung kwarto. Sabi niya, Panginoon, ito na yung kwarto. Itong bahay na ito, itong isang kwarto ay sa iyo. Tapos ninakawan. Walang ginawa si Jesus kasi nandun lang siya dun sa isang kwarto. Tinanong ni Jose, bakit di mo pinigil yung magnanakaw? Sabi ni Jesus, sino ba yung may-ari ng bahay? Si Jose pa rin. Tapos, sabi ni Jesus, sabi ni Jose, ito, lahat na dito ay sa iyo, pero itong kwartong ito, sa akin lang. Nung dumating na yung magnanakaw, sabi ni Jose, bakit di mo pinigil? Sino ba yung may-ari ng kwartong yan? Di ba ikaw pa rin? Parang ganun po yung ibig sabihin. So, pansinin natin, yung magnanakaw, doon pumapasok doon sa pag-aari ni Jose. Hindi naman ngayon mapigilan ni Jesus kasi hindi naman binigay sa kanya. Ayan. Tapos, nung dumating na uli yung magnanakaw, kasi nagsuko na si Jose, sabi niya, sige, sa'yo na nga lahat ng bahay na yan. Ikaw na lahat ng mayari. Pinigilan na siya ng anghel. Ang aral ng kwento. So, sinamahan natin ang mga ganito mga kapatid. Ito pa ang aral dito. Kung si Jesus ang ating hari, hindi makakapasok ang anumang demonyo sa ating buhay. Di po ako nagmumura. Kung si Jesus ang tunay na hari nito. Hindi po makakapasok yung evil spirit kung si Jesus ang hari. Kasi hari siya ng isip, ng katawan, ng kamay, ng paa. Lahat siya ang hari. So, kapag pumasok yung masama, merong magtatanggol sa atin ang Panginoong Jesus sapagkat siya ang hari. Pero kung isa lang ang pinaghaharian niya, yung kamay lang, hindi pala siya hari ng paa, yung paa natin ay naninipa, hindi niya tayo maipagtanggol doon kasi hindi siya doon naghahari. Pansinin po natin, kaya kahit hari ang Panginoon, hindi po niya nakikialam sa buhay ng tao hanggat hindi isinusuko ito ng tao sa Diyos. Ganun po ang Panginoon. Kahit siya po ay hari, hindi po siya katulad ng evil spirit o ng diablo na talagang pipersahin kang maghari siya. Ang Panginoong Jesus iba. Ang gusto niya ay yung pusang loob talaga nating isusuko ang buhay natin sa Diyos. Talagang bagamat siya po'y makapangyarihan pero hindi po siya namimwersa. Ipinapakita niya na mas masaya ang Panginoon kung pusang loob natin siyang pinaghahari. So yun lang po yung kwento. Ano po mga kapatid? So, ano niyo po ba yung kwentong yun? Lalong lumali pa sa kwento. So yun po yung ating pinag-aralan mga kapatid. Tunay po ba na sinasamba natin ang Panginoon? Tunay po ba na siya yung naghahari sa ating buhay? O baka meron pang part sa ating buhay na tayo pa rin ang hari? Hindi po makakakilos ang Panginoon kung hindi natin ito ibibigay sa Diyos. Tayo po tayo po yung manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pinag-aralan po namin. Dumating ka po sa libutan. Ikaw po ang paghahari niyo po ay itinuturo na ng mga Hudyo. Ang
pinag-aaralan namin ay lahi ng mga Hudyo kasi ito po ay may koneksyon sa iyo, Panginoon, at sa pagliligtas niyo po. Subalit hindi ka po na-recognize na dumating ka na. Ang nakaalam pa ay yung mga hindi Hudyo na totoong nanampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa pagdating mo sa buhay ko. Sa buhay namin, loobin niyo po na hindi ka namin maitanggi at mapaghandaan namin ang iyong paghahari sa buhay namin. Tulad ng sinabi mo, Panginoon, ng iyong pangako hanggang sa buhay na walang hanggan. Sabi po ng iyong salita, John 1 verse 12, lahat ng tumanggap na nalig sa iyo ay pinagkalooban mo ng karapatang maging anak ng Diyos. Salamat po, ang paghahari niyo po hindi lang po sa lupa, mga kapatid. Hindi lang po dito, Panginoon, kundi hanggang doon sa kabilang buhay, Panginoon. Na kami po ay gusto niyo pong bigyan ng magandang buhay, Panginoon. Pinaghaharian niyo po. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung doon sa kwento katulad kami ni Jose, na ang tigas ng puso namin, Panginoon. Ang tigas po ng aming isipan, Panginoon. Yung will po namin ang nasusunod. Nakita namin, Panginoon, doon sa ginawang kwento na pagsasalarawan. Na minsan nga po, Panginoon, nasisisi ang pangalan na bakit hindi mo prenotentahan dahil nga po na hindi po ikaw ang hari namin, Panginoon. Lord, patawad po. Loobin niyo po, O Diyos, na maghari ka po sa buhay namin. Kung kami man po ay nahihirapang gawin ito, Panginoon, tulungan niyo po kami. Help us, Lord God, na aming pong maisuko sa inyo ang aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon. Naniniwala kaming mahal niyo po kami at meron kang magandang plano sa buhay namin. Naniniwala kami, O Diyos, na ang masamang espiritu ay wala nang bahagi sa amin. Kung ang Diyos ang aming buhay, siya po ang maghahari ng lubusan sa amin. Salamat po. Purihin ka po ngayong umaga, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid.